Magandang araw mga kananay. Gabi na nga ng mga oras na yan at hindi pa nga kami kumakain, kaya naman ito at meron nga kami pechay dito. Igigisa ko na lang nga muna ito sa bagoong. Mabuti na nga lang at meron nga akong kakitang pechay kila nanay, kaya ito at kubuha na nga lang ako ng kaunti. Sa totoo lang ay napakahirap talaga mag-isip kung ano uulamin, lalo na nga kung wala kang pambili. Yung tipong walang wala ka pero kailangan meron kayong ulam, dahil hindi naman nga po pwede kung wala kayong uulamin. Kaya nga madalas kong ginagawa ay kung ano na lang ang nandiyan ay siya na lang ang aming inuulam, at ginagawa ko na nga lang talaga ng paraan dahil madalas nga na paulit-ulit talaga yung aming inuulam, kaya naman ginagawa ko ng paraan at iniiba-iba ko na lang talaga ng luto para naman di magsawa yung mga bata. At mabuti na nga lang din at dito kami nakatira sa probinsya at hindi nga kailangan laging bumili dahil marami nga at sagana kami dito sa gulay, lalo pa nga kung mahilig kang magtanim at talaga hindi ka nga mawawala ng pang-ulam. Mamibitas ka na lang sa gilid na iyong bahay. Bukod nga sa libre ay siguradong sariwa pa ang iyong uulamin. Basta may bagong at betching ka lang ay siguradong makakapagluto ka ng inyong pang-ulam. At balik nga tayo dito sa aking niluluto. Tag-isa nga lang ko ng bawang at sibuyas dyan mga kananay, at pagkatapos nga na mag-isa yung bawang at sibuyas ay nilagyan ko na rin naman na kaagad ng bagoong. Nang magisa-gisa nga yung bagoong ito at sinunod ko na kaagad yung pechay. At pagkatapos nga ay halo-halo ko lang muna yung pechay para naman magisa. Halo-haloin lang natin hanggang sa magisa-gisa nga ng kaunti itong ating pechay. At pagkatapos nga ilalagyan lang natin ng kaunti ng tubig. Pero nga dahil mahilig kami sa sabaw, ito tinagdagan ko na nga ng kaunti yung tubig na inilagay ko. At pagkatapos nga itinakpan ko lang din muna. At halo-haloin lang din natin yan ng paminsan-minsan para naman magpantay yung pagkakaluto ng ating pechay. At habang nga naghihintay akong maluto yung aking niluluto, ito at tinignan ko naman muna yung mga ginawa ng aking anak. Madalas kasi na hindi siya nakakatapos ng mga ginagawa niya dati dahil nga medyo mabagal siyang magsulat at medyo magulo pa, kaya madalas hindi na-check ng ma'am. Kaya nga laking tuwa ko na ngayon ay nakakapag-check na siya ng kanyang mga ginagawa. Naku, dati-rati nga ay nag-uuwi pa siya ng mga kailangan niyang gawain dito sa bahay, pero ngayon ito at nakakatapos na siya at nakakapagpa-check na dun sa eskwelahan. Naalala ko pa nga dati-rati ay lagi pa kami nag-aaway at lagi nga ako nagagalit sa kanya. Na halos araw-araw nga dati-rati ay lagi nga ako nagagalit sa kanya, pero ngayon eto at nakikita nyo na nga na kahit papano ay nagbunga na nga yung aking mga pagalit sa kanya. Balik nga ulit tayo dito sa aking niluluto. Nilagyan ko na nga ng betchin yung aking niluluto at halu-haluin ko lang na mabuti para naman kumalat yung lasa. Kaunting minuto na nga lang din ang ating hihintayin para balutong mabuti itong ating pechay. Pagkatapos nga ng ilang minuto ito at mukhang luto na nga yung ating niluluto, kaya naman agad-agad na nga rin akong naghango at naghain na nga ako ng aming makakain para na makakain na rin kami dahil nga gabi na nga rin to ng mga oras na yan. Hinandaan ko na nga lang din muna yung kambal na makakain at uunahin ko na nga silang pakainin bago ako. Hindi nga ako nakakakain na maayos kapag kasabay ko silang kumain dahil kapag pinaupo ko nga sila sa upuan ay sa kalikutan nila ay baka mahulog pa, kaya naman hindi talaga ako nabubusog. At hanggang dito na nga lang muna mga kananay. Salamat po sa inyong panonood at nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.